So eto na nga mga sangkay, mayroon pong balita tungkol po dito sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Itong China daw po at Vietnam mukhang dinudumihan at nilalason o winawasak na po ang ating teritoryo. Tingnan po natin ang balitang ito. So, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng mga solid sangkay, sa lahat po ng mga kababayan natin mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, para po sa mga nanonood sa Facebook, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, ayan po, makikita nyo po yung larawang yan. Yan po ay sample video lamang or sample picture ng gagawin nyo. So, gawin nyo ito ng actual. Habang kayo ay nanonood ngayon mga sangkay, may makikita po kayo sa inyong mga cellphone na 3 tuldok bandang itaas. Okay? Bandang itaas, may 3 tuldok. Pindutin nyo po yan, okay? Taas po ng video. Taas ng video na pinapanood nyo ngayon. Tapos, pag napindot nyo na yung 3 tuldok, may lalabas pong show more. Ayan. Pindutin nyo po yung show more na yan or yung plus, okay? Ganun lamang, kadali. I hope na nasundan nyo po ngayon. Alright, so ito na nga. Alamin po natin itong balita ngayon tungkol po dito sa China at Vietnam. Ayon po sa report, ito po, may ginagamit itong Vietnam na panira umano. Vietnam at China itong mga sangkay na sumisira po sa ating karagatan. Tingnan po natin ang balitang ito. Inalis na ng China ang mga barrier na namataan sa paligid ng Scarborough Shoal. Pero napag-alaman naman na sinasadya raw sirain ng Chinese at Vietnamese fishermen ang lamang dagat sa lugar para di na natin mapakinabangan. Oh, ayan na nga po, mga sangkay. Sabi sa inyo, itong Vietnam, isa rin po ito sa pasaway dyan, mga sangkay. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Paglalatag ng floating barrier, sandamakmak ng mga barko ng China Coast Guard, at panghahabol mismo sa mga Pilipinong mangingisda. Ilan lang yan sa mga ginagamit na estratehiya ng China para iharas sa mga Pilipinong mangingisda. Ang strategy na yan, mga sangkay, ewan ko kung naiisip nila na hindi uubra yan, pero yung strategy na yan, para po mabigyan po tayo o matakot po yung mga Pilipino mangingisda dyan, kaya ginagawa po yan ng China. Kaya nga lang mga sangkay, malabo pong mangyari na matakot, mas lalo pong manggigigil dyan yung mga, alam naman po natin yung kultura natin mga Pilipino, ayaw po natin na nagpapaapi sa kung kani-kanino lang. Sa Bajo de Masinloc o mas kilala sa tawag na panatag o Scarborough Shoal, sa may kanluran ng Zambales sa West Philippine Sea. Sabi ng BFAR, ginagawa lahat ng China para itaboy ang mga Pilipino sa panatag. Katunayan, sa impormasyong nakuha nila, may mga nasira na raw na bahura doon. Ayan na. Dahil sa pangingisda gamit ang cyanide na isang nakalalasong kemikal. Ang pinaghihinalaang nasa likod niyan, mga mangingisdang Chinese at Vietnamese. Ayun na nga po. Chinese at Vietnamese. Oh. Ngayon, para po sa inyong kaalaman, ang dalawang to, sila po yung nag-i-invade halos dyan po sa West Philippine Sea. Sila po yung nangunguna dyan mga sangkay, lalong-lalo na po itong Vietnam. Ngayon, para walang mapakinabangan, para hindi na po tayo makinabang, para wala na makinabang kahit yung mga Pinoy na may-ari ng karagatan na yan, sa lugar na yan, kasi sakop pa po yan ng tinatawag natin na exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi, lasunin na lang natin yung dagat. Nang sa ganun, pare-parehas tayong hindi makinabang. Yun po yung trip ng mga Chinese at Vietnam. According to the statement of our Filipino fishers, these Chinese actually, they intentionally destroyed Bajo de Masinloc to prevent Filipino fishing boats to fish in the area. Nako.
booking na booking itong mga Chinese at Vietnamese. Yan pala yung ginagawa nyo dyan, ha? Kita nyo na? Babait na mga to, no? Tapos itong Vietnam, may paano-ano pa sa Pilipinas na makikipagtulungan laban po sa China. Isa rin pala sa mga gumagawa ng kalukuhan dyan. Ayon sa BFAR, mapanganib sa marine ecosystem ang cyanide dahil pinapatay nito lahat ng lamang dagat kahit ang mga maliliit na isda. Grabe. Wala talaga sa ayos tong ano. Kung mapatunayan daw ang naturang aligasyon, malinaw daw na paglabag ito sa International Maritime Law. Kahit naman malinaw na paglabag yan, wala rin naman pong pakialam niyang mga yan. Matagal na po yan sila naghahari dyan, Kahit tingnan nyo po sa mapa, yung mga reclamation na nagawa dyan, ang may pinakamaraming nakuha, Vietnam. Pangalawa, China. Hindi ko alam kung pangatlo tayo kasi marami pong nagkiklaim dyan, Kumbaga, isa lamang po tayo. Pero ang pinag-aanohan na kasi natin dito, pinag-uusapan na yung exclusive economic zone ng Pilipinas na nasasakop po ng ating bansa sa dagat na iyan. Ngayon, mga sangkay, itong mga to, masyado pong naghahari-harian ng dalawang tong bansa, Partikular sa nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5 ang China at Vietnam tungkol sa issue. Siyempre, tatanggi nila yan, no? Malamang sa malamang, alangan namang aminin nila yan. May magnanakaw bang umaamin ng galong-galo na lang? Hindi sila aamin dyan, mga sangkay. Baka nga isisi pa yan sa mga Pilipino na mga Pinoy ang gumagawa na naglalason sa karagatan na yan, Pero ang Philippine Coast Guard, aminadong wala pang hawak na ebidensya para patunayang may kinalaman nga ang dalawang bansa sa pagkasira ng bakura sa Panatag Shoal. Wala pang ebidensya, mga sangkay, pero sila lang naman ang pwedeng gumawa niyan. What we're saying is that one, this didn't happen overnight. Matagal na itong nasira. Pangalawa, we don't really have on our files na makikita natin na ang Vietnam at ang China ay talagang tahasan dumamit ng cyanide na talagang sila mismo, no? So wala pang ebidensya, mga sangkay, pero yung mga magte-testify kasi niyan, yung mga Pilipinong mangingisda, sila ang may alam. So sa kanila galing ang impormasyon. At maliban dyan, mga sangkay, matagal na pala itong ginagawa. So dahan-dahan palang inaano yan. Winawasak na po itong karagatan. Para maiwasan na yan, mas paitingin daw nila ang rotational deployment ng mga barko kasama ang BFAR sa Panatag Shoal. Pero paglilinaw ng PCG, hindi yan para galitin ang China. Na ang objective natin dito is not to provoke anybody, not to escalate the tension in Bajo de Masinloc. Our objective here is to protect the Filipino fishermen. To make sure na ang mga Pilipino mangingisda ay makakapangisda sa Bajo de Masinloc. Yun, mga sangkay. O, diba? Wala namang masamang intensyon dyan yung otoridad natin Kailangan po talaga maproteksyonan ng mga mangingisda natin. Itong mga Chinese at Vietnamese, sila po yung nanggugulo dyan. Sila po yung pumapasok sa ating teritoryo Kumpiyansa rin ang BFAR na makatutulong ang rotational deployment para mapataas ang produksyon ng isda mula sa naturang bahagi ng ating karagatan. Nagbabalik. Okay, so ano sa tingin nyo, mga sangkay? Tingin nyo ba talagang China at Vietnam ang gumagawa nito, mga sangkay, ng paglalason sa dagat na yan? Grabe naman yan. Masyado naman po silang desperado Kumbaga, para wala nang makinabang. Total, hindi naman sa atin to. At saka, ang makikinabang lang, Pilipinas. Hindi. Lagyan na natin to ng sirain na natin to. Parang ganun po yung dating So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment nyo po sa ibaba. At yan, mga sangkay, meron po akong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay, hanggang dito na lang, mga sangkay. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. Ingat po ang lahat.